Hello mga ka-housies! Welcome and welcome back. Kung bago ka pa lang sa channel na to at naghahanap ka ng mga nag-feature ng foreclosed houses under Pag-ibig, ay nasa tamang channel ka, kaya i-subscribe mo na ako and i-click mo na yung notifications button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko ngayong 2024. Ito palang property na pupuntahan natin ay sa St. Joseph Winfield 2 naman. Yung in-upload ko kahapon is sa St. Joseph Winfield 1. Parehas silang unoccupied and parehas silang nasa bagong tayong subdivision. So kung interested ka rin sa property na nandoon sa St. Joseph Winfield 1, ililink ko dito yung link para mapanood mo rin and mabid mo if ever na interested ka rin. Disclaimer lang din pala na hindi ako anyhow related kay Pag-ibig, hindi ako empleyado ni Pag-ibig at hindi ako agent ni Pag-ibig. Ordinaryong tao lang din ako na naghahanap ng mga foreclosed houses under Pag-ibig dito around sa area namin. Ayun, so without further ado, puntahan na natin yung property dito sa St. Joseph Winfield 2. Itong property na to is under siya ng NCR Tranche SPV 309. Katulad nung in-upload ko kahapon, same sila na ang kanyang bidding duration is simula January 15 hanggang January 19, samantalang ang opening of bids is sa January 24, 2024. Ayan, makikita nyo, ito na yung St. Joseph Winfield 2. As you can see, meron na siyang 7-Eleven dyan sa bago pumasok, gated yung subdivision, and also, yung kabilang gate niya, ang katapat nun is yung bagong tayong ospital ng Kabuyao. Same sa St. Joseph Winfield 1, itong Winfield 2 is meron na rin mga internet providers, so hindi na kayo mamumblema kung magpapakabit kayo ng internet. Ang kanyang electricity provider is under din ng Meralco, pero ang water is under siya ng St. Joseph na tangke, pero 24 hours pa rin naman daw yung supply ng water. So, ayan. Ang lot area pala nito ay 36 square meters, samantarang ang floor area ay 42 square meters. With that being said, alam natin na isang up and down itong bahay na to. And ang kanyang complete address ay sa Block 70, Lot 25, St. Joseph Winfield 2, Kabuyao, Laguna. Unoccupied itong bahay na to, and feeling ko nung nakita ko yung property hindi pa siya natirhan kasi bare type pa lang yung unit. So makikita nyo rin mamaya mukhang wala pa talagang nakatira or tumira sa bahay na yun. So kung ganun is perfect na perfect to sa inyo kasi unang-una hindi na kayo mahirapan na magpaalis ng tenant, and then pangalawa wala siyang utang sa isang internet provider or sa Meralco kasi nga hindi pa siya natirhan. Kung nagtatanong pala kayo kung saan ilalagay yung mismong bidding form, is ilalagay ko dito yung address. Diyan siya sa may South, Galleria South, sa may 3rd floor. And also, kung nagtatanong kayo kung paano ba mag-fill out ng ating bidding form or offer to bid, ilalagay ko dito yung link ng ginawa kong video kung paano siya fill upan. And panoorin nyo na lang if ever na nahihirapan kayo mag-fill out ng offer to bid form. Ayan. Ang starting bid pala nitong property na to is around 1.6 million pesos. So, ang magiging down payment mo if ever na ito ang iyong ibibid is around 80,000 pesos, and then ang magiging monthly amortization mo under long-term Pag-ibig financing is ilalagay ko dito sa may mismong screen. Ayan. Yung property pala is malapit lang siya sa may kanto. So, ito na yung property. Ayan. So, makikita nyo may nakapost na Pag-ibig. Yan. Something like Pag-ibig foreclosed asset. Ayan. So, ang unang-una kong nakita dito is yung abang ng internet, ng cables. So, hindi na kayo mahihirapan na magpakabit ng internet and magpakabit ng kuryente. As you can see, meron na din dito mga abang ng mga pang-water. So, super livable na talaga nitong property na ito. Ayan. As you can see, dito sa harap, may ganyan pa rin siya kalawak na space. It's either ipa-extend nyo yung inyong property or pwede rin gawin nyo siyang terrace. Kayo bahala kung anong gusto nyo. So, ipapakita ko na sa inyo yung loob ng property. Ayan, nakita pa ako. Ayan, makikita nyo, okay pa yung mga doors niya. Ayun, sa may bandang kanan is, ayun yung CR. Okay pa rin, okay na okay pa rin itong
hagdan. Tulad ng sinabi ko kanina, mukha siyang hindi pa natirhan kasi bare na bare pa talaga yung mismong property. As you can see, yung mga windows niya is okay na okay pa rin. So, lilipatan na lang talaga itong property na to. Wala na kayong iisipin pang pagpaparepair kasi nga, bagong subdivision siya. So, ibig sabihin, bago pa lang siya, hindi pa kailangan ng malupitang repair. Siguro, ito lang yung mga minimal repairs lang na sa mga doors, yung mga doorknobs. Pero yung super grabbing repair na kailangan mong gumastos ng malaki, hindi siya ganun kalaki dito. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung environment niya. Super okay ng environment. As I said earlier, malapit siya sa may kanto. Ayan, o diba? Alam mo talaga na bagong-bago pa lang yung subdivision. Kitang-kita kasi halos pare-parehas pa yung mga mukha ng mga bahay. Ayan. If ever na interested ka sa bahay na to, ilalagay ko dito yung full details. Ayan, i-post nyo na lang. And that's it mga ka-houses. If nagustuhan nyo tong video na to, just hit the like button and subscribe nyo na rin ako and turn the notifications button para updated kayo sa mga bago ko pang i-upload na foreclosed houses under Pag-ibig in the future. Ayun lang, hanggang sa muli mga ka-houses. Paalam!